Hello mga kapechay, no? Marami sa inyo ang nagre-request for me to do a vlog or a video about the solar eclipse that will occur tomorrow, April 8, 2024, no? Unang-una, ang dami po kasing mga haka-haka, ang daming mga bagay na, lumilitaw, presumptions and things that, mali-mali na po yung mga naiisip or yung mga naririnig, mga nababasa natin. Unang-una pong haka-haka ay ang 3 days of darkness, no? Kapag daw nag-solar eclipse, no, magugunaw na yung mundo. Ayan na, si Kristo parating na. Mga nakasakay sa puting kabayo, ganyan. Mga kapetchay, when we say 3 days of darkness, 3 days and 3 nights of darkness, no? That is actually a Catholic belief, no? Wherein yung mga santo, nakita nila sa panaginip nila yung 3 days of darkness. Na ang sabi doon na tanging kahit anong kuryente hindi makakapagpailaw, walang araw, maski anong kandila hindi sisindi, maski anong flashlight hindi sisindi, maski fully charged yan. Ang tanging sisindi lamang po ay ang blessed na candles, no, which is blessed during every February 2, which is what we call the feast of Our Lady of Candelaria, no? So that is the first belief, no, na 3 days of darkness. Hindi po ang 3 days of darkness, mararanasan natin 'yan. Hindi mo mape-predict 'yan, no? Mangyayari na lamang po 'yan na biglang 3 days of darkness. 'Di ba? Yan. And second, solar eclipse, wag daw lumabas, sobrang malas, ganito ganyan, tipong parang ikakamatay mo na, no, kung makalabas ka na parang sobrang malas ko na pagka lumabas ako ng solar eclipse. Well, ang dami kasing lumalabas, no, maski sa feed ko sa Facebook ganun ang lumalabas, but I'd say na hindi po totoo yon. Let's put it in this situation. Ang solar eclipse po, it happens when the sun, no, yung araw, natatakpan po siya ng buwan. And then, on the spiritual side, it means na negative energies will occur, no? And usually, malakas yung mga black magic during these times, no? And as well as, for example, meron po kayong pagkain and then nasinagan po siya, no? Actually, hindi siya masisinagan, pero yung kumbaga, natapatan siya ng ilaw ng buwan, no, syempre nakatakip, makikita lang natin is darkness, no. Ang mangyayari po, mapapanis yung pagkain. As well as, kapag po naman lumabas kayo, manghihina kayo. Bakit? Kasi po ang araw ay buhay. When we say ang araw ay buhay, ang araw po ang nagbibigay ng resistensya sa atin, ng lakas. Kaya nga po pag may baby tayo, di ba, binibilad natin sa araw para makakuha ng vitamin D. Ganun din po, pag solar eclipse, manghihina po yung mga katawan natin, no? Kaya, ano naman ang pwede natin gawin para maiwasan at least yung negative energies na maaari nating ma-absorb? First of all, sabi sa akin, no, mangyayari daw ang solar eclipse here in the Philippines during madaling araw. So, technically, natutulog tayo, no? So, kung maisip natin, hindi mo pala ako mamalasin kasi tulog ako, nasa bahay ako. Pero ang importante po, nakasara po yung ating mga cortina. Hindi po pwedeng naka-open yung ating mga windows or yung ating pinto during that time. Kasi pag nag-pass through po yung light, magkakasakit tayo, no? Or manghihina, as well as you will feel na emotions. Yan po magti-trigger yung mga emotions natin. And also if you have traumas, no? If you have problems, parang lalo mong iisipin, and as well as you will not be productive, no? Kapag nakabukas yan, paggising nyo, mabigat yung pakiramdam ninyo. And then second, alam nyo, actually pang third na, no? Actually, napakaganda po ng significance ng solar eclipse, no? It reminds us of the saying memento mori, no? It's a Latin word, it's a Latin phrase, meaning unto death you are destined to. Kasi ganito yan mga kapetchay, no? Pag nagsa-solar eclipse, parang buhay ng tao. Mamamatay rin tayo, no? Liwanag, buhay, and then pag dumating na yung araw, umikot ang ruleta, ikaw na ang susunod, no? Ikaw na ang magpapahinga, 6 feet under, magsasara siya. Tapos tayo po ay nasa loob lamang ng ating mga bahay para po tayong nasa ilalim ng hukay.
it reminds us of our lives na dapat gumawa tayo ng mabuti. Kasi isang araw, darating din tayo sa kamatayan. And no one is exempted when it comes to death, no? So it's time actually for some reflections, many prayers, no, to deflect the negative energies. As well as, ito yung time to, think of things na parang how temporary is life. And its temporariness, dapat mas gumawa pa tayo ng mabuti. Kasi pag tayo po ay nasa hukay na, nakadamit tayo, pero literal na wala tayong hawak, wala tayong matadala sa hukay. What we can bring to, to our tomb is only our karma, and the rest is nothing. So, let us take this opportunity to reflect, and I hope na naliwanagan kayo at nabigyan kayo ng insights and ideas that solar eclipse is not bad at all. But it is time for reflection, and a time for ourselves to remind na life is temporary. Let us love each other, especially our family. Because at the end of the day, these things reminds us of how precious is life. And pagtapos mag-pass through ng buwan, magkakaroon na po ng liwanag ulit. Lalabas na po at lilitaw na po ulit ang araw. And that means also na kung may pinagdadaanan man po tayong mga negatibo sa buhay, maraming problema, maraming mga iniisip, lahat ng ito ay lilipas din. Mahalaga ay pagsisikapan natin na mapagtagumpayan at huwag susuko sa buhay. At higit sa lahat ay manalangin sa Ama. Sabi nga sa Biblia, nothing is impossible with God. Maraming salamat po, Sis Yenny. I hope mga kapecha, you had a nice insight on this, and take this negativity into a positive one. And huwag nyo masyadong dibdibin kasi hindi pa to ang katapusan ng ating buhay. This is just a solar eclipse, no? Hindi to yung, I would remember before na 2012 mamamatay na daw tayong lahat, katapusan na ng mundo. O ano ngayon, 2024 na we are still here, we are still alive, no? So, huwag kayong maniniwala because nothing is certain when it comes to life or when it comes to this earth, no? So, ayan mga kapechay, and I hope that you find this video well as a reflection of yourself. Maraming salamat po, Sis Yenny. Bye-bye mga kapechay!